are to teach, we are to fight. So where you lead me, I will go. Touch my lips, by your strength I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, who will go for us? I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, here am I. Send me, Lord, I will go. Because my eyes have seen the King, I must tell all the world, worship Him in all. Ngayon po ay ating pong ibibigay ang panahon para po sa pagbabasa sa aklat ng Exodus chapter 37. Kung nandito na po si Pastor Mondihar, Gisrael Mondihar. Napansin niyo po ba? Wala pa siya, Pastor. So, hanap na tayo ng iba kasi nasa Aurora yan. Baka sa Aurora walang signal. Okay. Any volunteer po sa ating mga COPian to read that chapter 37. Pagkatapos hanap na po tayo ng volunteer sa Lest We Forget mamaya. So, okay. Chapter. Pastor, ako na lang po ang babasa. Chapter 37, babasahin ko po. Exodus chapter 37. Ginawa ni Bezalel ang kabanayari sa kahoy na akasya. 2 siko at kalahati ang haba niyon, at 1 sikot kalahati ang luwang, at may 1 siko at kalahati ang taas niyon. Kanyang binalot iyon ng lantay na ginto sa loob at sa labas, at iginawa ng isang molding ginto sa palibot. Naghulma siya para dito ng 4 na argulyang ginto sa 4 na sulok niyon, 2 argulya sa isang tagiliran at 2 argulya sa kabilang giliran. Siya ay gumawa ng mga pasanang kahoy na akasya at binalutan ang mga ito ng ginto. Isunuot niya ang mga pasanan sa mga argulya sa mga tagiliran ng kaban upang mabuhat ang kaban. Gumawa rin siya ng isang luklukan ng awa na lantay na ginto na 2 siko at kalahati ang haba at 1 siko at kalahati ang luwang. Siya ay gumawa ng 2 kerubing yari sa pinitpit na ginto. Sa 2 dulo ng luklukan ng awa niya ginawa ang mga ito. 1 kerubin sa 1 dulo at 1 kerubin sa kabilang dulo. Nakaisang piraso ng luklukan ng awa, ginawa niya ang mga kerubin sa 2 dulo. Ibinubuka ng mga kerubin ang kanilang mga pakpak paitaas, na nalililiman ng kanilang mga pakpak ang luklukan ng awa. Magkakaharap ang kanilang mga mukha, nakaharap sa dakong luklukan ng awa ang mga mukha ng mga kerubin. Ginawa rin niya ang hapag na yari sa kahoy na akasya, na 2 siko ang haba at 1 siko ang luwang at 1 siko at kalahati ang taas niyon. Binalot niya iyon ng lantay na ginto at ginawa niya ng isang molding ginto sa palibot. Iginawa niya iyon ng isang gilid na 1 dangkal ang luwang
sa palibot at iginawa ng isang molding ginto ang gilid sa palibot. Naghulma siya para doon ng 4 na argulyang ginto at inilagay ang mga argulya sa 4 na sulok na ukol sa 4 na panion. Malapit sa gilid ang mga argulya na daraanan ng mga pasanan upang mabuhat ang hapag. Ginawa niya ang mga pasanang kahoy na akasya at binalot ng ginto upang mabuhat ang hapag. At ginawa niyang dantay na ginto ang mga kasangkapan nasa ibabaw ng hapag. Ang mga pinggan niyon at ang mga kutsaron niyon, ang mga tasa niyon at ang mga kupa niyon na ginagamit sa inuming handog. Kanya ring ginawa ang ilawan na dantay na ginto. Ang patungan at ang haligi ng ilawan ay ginawa sa pinitpit na metal. Ang mga kupa niyon, ang mga usbong at ang mga bulaklak niyon ay isang piraso. May 6 na sangang lumalabas sa mga tagiliran niyon. Ang 3 sanga ng ilawan ay sa isang tagiliran at ang 3 sanga ng ilawan ay sa kabilang tagiliran. 3 kupang anyong bulaklak ng almendro sa isang sanga, isang usbong at bulaklak, at 3 kupang anyong bulaklak ng almendro sa kabilang sanga, isang usbong at isang bulaklak, ganyan nga sa 6 na sangang lumalabas sa ilawan. At sa ilawan mismo ay may 4 na kupang anyong bulaklak ng almendro kasama ang mga usbong niyon at ng mga bulaklak niyon. At isang usbong na kakabit niyon sa ilalim ng bawat paris na sanga na lumalabas doon. Ang mga usbong at ang mga sanga ay isang piraso ng ilawan. Ang kabuuan nito ay isang piraso na yari sa pinitpit na lantay na ginto. Kanyang ginawa ang 7 ilawan niyon at ang mga sipit at ang mga pinggan niyon na lantay na ginto. Ginawa niya iyon Ginawa niya iyon at ang lahat ng mga kasangkapan niyon sa isang talentong lantay na ginto. Ang kanyang ginawa ang dambana ng insenso na yari sa kahoy na akasya. Isang siko ang haba at isang siko ang luwang niyon. Parisukat iyon at 2 siko ang taas. Ang mga sungay niyon ay kaisang piraso niyon. Kanyang binalot iyon ng lantay na ginto, ang ibabaw niyon at ang mga tagiliran niyon sa palibot. Ang mga sungay niyon at kanyang iginawa ng isang molding ginto sa palibot. Iginawa niya iyon ng 2 gintong argulya sa ilalim ng molde sa dakong itaas ng 2 panig. Sa ibabaw ng 2 panig na pagsusuotan ng mga pasanan upang mabuhat. Gumawa siya ng mga pasanang kahoy na akasya at binalot ang mga ito ng ginto. Ginawa rin niya ang banal na langis na pambuhos at ang purong mabangong insenso ayon sa timpla ng manggagawa ng pabango. So, mga kapatid, sa ating pong binasa ay binabanggit po dito ang mga paggawa ng mga kasangkapan na gamit sa loob ng tabernakulo, katulad po ng mga paggawa ng ilawan, paggawa ng hapag, paggawa ng dambana ng insenso. Ang mga ilan sa mga kasangkapang ito, lahat pong ito ay tumutukoy, lahat nakasentro sa ating pong Panginoong Diyos. Kung saan ang ating pong nakita dito ay ang presensya ng Panginoon sa kalagitnaan ng ng bayan ng Diyos ay naroroon dahil po dun sa mga tinapay, sa mga ilawan, at yun po, yung presensya ng ating pong Panginoong Diyos. At ang paggawa po nila sa mga bagay na ito ay talagang mahalagang mga kasangkapan ang kanilang ginawa. May mga pinitpit na ginto, binalot na ginto, no?
mga pilak. Ibig sabihin, hindi ito ordinaryo. Ito ay binigyan nila ng pagpapahalaga, no, ang mga kasangkapang ito, na kung saan po sila maglakbay, saan po sila makarating, kasama nila ang presensya ng ating pong Panginoong Diyos. Sa atin din po, mga minamahal na mga kapatid, sa buhay po natin, sa ating pagsamba, sa ating mga paglilingkod, samantayang makarating sa ibang bansa, ay maganda po na maranasan natin ang presensya lagi ng ating pong Panginoong Diyos. Sa platform, ay ang presensya ng ating Panginoong Diyos ay dapat ito'y nararanasan din po natin. Kaya dito po mga minamahal na mga kapatid, ay yung insinso naman, ito po ay tumutukoy ito sa panalangin ng bayan ng Diyos sa ating pong Panginoon Diyos, yung usok ng insinso. Ang nakikita ko dito ay yung communication ng Panginoon at ng kanyang bayan ay continuous. Ganon din po sa atin ang ating pong pamumuhay sa ating pong mga programa. Kapag tayo po nanalangin, tuloy-tuloy po yung good communication. Nagbabasa tayo ng Bible, pinapakinggan natin ang salita ng Diyos, at kapag tayo naman ay nanalangin, ang Diyos naman po ang nakikinig sa atin. So yung good communication ay tuloy-tuloy. Yung presensya ng Panginoon ay tuloy-tuloy. Mga kapatid, baka meron po kayong karagdagan. Amen. Amen. Andito na po ba si Pastor Israel Mondiar? Kung wala pa, baka meron pong gustong mag-share. Pastor Joel, ako muna habang wala pa sila. Kung wala na, ay tutuloy na po tayo sa pagbabasa ng Lest We Forget. Hindi kaya narinig, Brother Melvin. Pastor Joel, agad kasi wala yung camera ko, no? May problema yung camera ko. Pastor Joel, sige po ako muna mag-reflect habang wala pa. Kayo po. Welcome po. Brother Melvin. Opo, Sige. sorry. Ipagpauman ninyo yung camera ko ay bumukas. Kailangan ko pa mag-restart ng Zoom para bumukas. Kaya hindi ko nabubuksan. Sige po, ang ating reflection dito sa ating binasa. Simula nung ilang araw na nagdaraan, pinapakita na ang Diyos ay tunay na Diyos na may kaayusan at detalye. Kapag may gusto siyang gawin, ipagawa sa atin, ay talagang dinidetail niya ng husto, no? Yan, nakasulat niya lahat na disenyo, materyales, eksaktong sinunod, ano? Pinakita nito na ang pagsamba ay hindi dapat basta-basta lang, kundi may paggalang, kahandaan at pagsunod. So sa ating pagsamba, hindi maaaring basta na lang nakapunta sa church, mga kapatid, ano? Dapat may paggalang. Yan ang nasabi sa atin, ano? At kahandaan. Ano naging handa? Dapat nag-aaral na tayo ng lesson para pagdating ng lesson review, makaka-participate po tayo, ano po? At pagsunod, ano yung pagsunod sa ating simbahan? Pagsunod sa proper na pananamit. Ano po, ano? Sa maganda rin niya na ibalik natin, napapansin ko sa ating iglesia, ay napapagaya na tayo sa pananamit ng mga ibang mga hindi Adventist, ano po. Gamitin natin yung pananamit na mas maganda, no? Sa pangalawa, nakita ko dito yung pinakamainam para sa Diyos. Yung mga katangkapan na ginamit nila doon sa ginawa nila, yung pinakamainam na materyales. Ginto, kahoy, akasya, mabangong langis. Ayan, ano po. Kaya tayo din naman sa bilang mananampalataya, naniniwala sa Diyos, naghahanda, nagtatapat sa Kanya. Tinatawagan tayo na ibigay natin yung pinakamahusay nating oras. Ayan. Lakas, kayamanan. Ayan, para sa Diyos. Ano po?
yung pinakamahusay, hindi yung basta nalaman pala tayo ng kagawa, okay na. Kung kung may gagawin tayo, dapat yung the best yung ating gawin, ano po mga kapatid. At isa pa, yung pangatlo naman, yung paggamit ng talento para sa Diyos. Binanggit din dito, ginamit ni Bezalel yung kanyang kasanayan sa paggawa ng sagradong kasangkapan. Ano po? So lahat tayo may talento, parang halos kamukha ito ng kahapon, ano? Lahat tayo may talento, kaya pwede rin natin gamitin para sa gawain. At yung pang-apat, yung sentro ng pagsamba ay presensya ng Diyos, ano po? So lahat ng mga kasangkapan ay nakatuon sa pakikipagtagpo sa Diyos, mula sa kaban hanggang sa insenso. Kaya sa simbahan tayo nakikipagtagpo sa Diyos para makasama natin ng Diyos. Ano po? Hindi lamang basta makikinig doon, uupo at makikinig, ano? Yung iba nga hindi na nakikinig, nag-cellphone pa. So mga kapatid, minsan hindi ko alam kung paano kung sasaway yung nagse-cellphone. Ayoko makasakit ng damdamin. Yung bang nagsasalita ang pastor tapos nakikinig yung mga tao bukod sa nagse-cellphone, nagtatawanan pa. So parang isang magandang, hindi ko alam kung paano ako'y nahihiya kung wala na pagbisita yung speaker, ano. So isang siguro pinakamaganda kong magagawa, huwag na lang akong makigaya sa mga mali. At ganoon na lang, ano. At one time ay siguro kailangan nating ibalik yung mga lecture na para doon sa paggalang, ano pa Pastor Joel, ibagalang sa pagsamba, lalo na sa mga nagsasalita. So yun po yung aking nakitang reflection dito. I-close ko yung aking Zoom, babalik ako ulit para maka-on yung camera ko. Back to you, Pastor Joel. Opo, maraming salamat po, Brother Melvin. Totoo po yun. Yung sinabi po ni Elder Melvin na yung pagsamba, kinakailan talaga ng good preparation. Ito ay isang seryoso ang Panginoon sa mga instruction niya. Dapat yung ating paglilingkod, yung ating pagsamba ay dapat seryoso din. At intentional. Kasi parang hindi yung napadaan. Mga kapatid, bubuksan ko ulit. Ay, gumana yung camera ko. Mondihar, Gisrael, Okay. Kung wala na, tayo po ay darako na sa sana po ay na-bless po tayo sa ating mga narinig, sa mga ibinahagi at maging bahagi ito ng ating paglago sa ating pong paglilingkod, pagsamba sa ating pong Panginoong Diyos. So, itong lahat ay hindi lang sa nabasa, kundi ito'y meron sanang retention, by the help of the Holy Spirit, ay merong retention sa ating puso at isipan na maging bahagi ng ating pong buhay. Na ang pagsamba po natin ay hindi katulad ng pagsamba ng ibang mananampalataya. 30 minutes lang, uwi na. Kaya nga sa atin seryoso talaga. Maghapon sa Diyos yun, hindi sa atin. So, pahalagahan po natin ang mga karanasan ito na nakasulat dito, nabasa natin. Ito ay para din sa ating ngayon sa kapanunan, sa ating pong pamumuhay, paglilingkod at pagsamba. So tayo po ay darako na sa ating lest we forget. Hindi ko makita. Pastor Joel, pwede naman akong ako naman sa lest we forget para tigisa tayo. God bless you. Sige po. Ako po. Okay, ating pag-aralan ng lest we forget, devotional. So, July 12, ang title, Mga Nangangarap na California Dreams. Tingnan natin kung ano itong sinasabi dito. So, sa Genesis 24 verse 7, magsusugo siya ng kanyang anghel sa unahan mo. Madaling salita ay kung tayo tumanggap ng paanyaya na tayo ay hahayo,
ang Diyos ay magsusugo ng anghel sa unahan natin, ano? Hindi tayo nauuna. Meron siyang gabay na binigay sa atin, ano po? Tuloy natin. Sabi dito, gumagawa ang Diyos sa mga paraang kamangha-mangha. Yan, ano? Tingnan natin kung paano gumawa ng Panginoon ng kamangha-manghang paraan, ano? Dito sa story na ito, makikita natin. So, sabi dito, ilang linggo bago dumating sina Loughborough at Bordo sa San Francisco, ay nakarating na sa California ang isang dyaryo mula sa New York na naglalaman ng article tungkol sa dalawang mangangaral na maglalayag patungong California upang magdaos ng mga pagpupulong na pangrelihiyon sa isang malaking tolda. So, madaling salita, si Bordo at si Loughborough, ito yung kahapon, ano? Sila yung tumugon sa panawagan ni James White na sino ang hahayo doon sa San Francisco sa California, no? Isang malagong city. Yung dalawa na ito yung tumugon. So, ibig sabihin, bago pa man sila lumayag papunta doon sa California, nagpadala na ng article na sa dyaryo, no? Napauna na. Kaya sabi nga kanina sa text, sabi dito sa text, magsusugo siya ng kanyang anghel sa unahan mo. So, yan ibig sabihin nito, no? Una yan, ano? Okay, next, tuloy natin sa isang page. Napansin ang artikulo ng isang grupo ng mga Kristiyano sa Petaluma, isang bayan na halos 40 miles ang layo sa hilaga ng San Francisco. Nananalangin sila sa pagpalain ng Panginoon ang mga mangangaral. So doon naman sa Petaluma, sa San Francisco, sa 40 miles ang layo sa San Francisco, may grupo ng mga mananampalataya Kristiyano, ngunit hindi binanggit kung Adventist, ano? Kasi nga yung dalawa pa lang yung mga ngaral doon, eh. Sila Loughborough tsaka si Bordo. So, mayroong mga grupo ng Kristiyano nakabasa ng article sa dyaryo. At sila ay nanalangin. Sabi dito, nanalangin sila na pagpalain ng Panginoon yung dalawang mga ngaral na to, no? So, ibig sabihin, gusto nilang i-welcome yung dalawa. Next tayo. Kasama sa mga mananampalataya sa Petaluma, ang isang Mr. Wolf. So, sa grupo ng mananampalataya na nakabasa ng dyaryo ng article na paparating silang dalawa, andun daw si Mr. Wolf. Tingnan natin sino si Mr. Wolf. Na nagkaroon ng panaginip kung saan nakita niya ang dalawang lalaki na nagpaparingas ng apoy, ano? Na naging malaking liwanag. So doon sa grupo ng mananampalataya, ando si Mr. Wolf kung saan nanaginip siya, mga kapatid. Nanaginip siya na may dalawang lalaki na nagpaparingas ng apoy. Ang apoy na ito ay lumaki. Naging liwanag, lumaki yung apoy, ano? Ngunit habang lumalaki yung apoy, sabi dito, pinagsisikapan ng mga lokal na ministro na patayin ang apoy. Yung mga lokal nilang mga pastor o ministro gustong patayin yung apoy na lumalaki, no? So balit lalo lamang pinalakas ng kanilang mga pagsisikap ang apoy. Yung mga ministro na lokal, sa halip na mapatayin nila yung apoy, lalo pang lumiwanag at lumakas. Ano po? Tuloy natin. Natutunan ni Wolf na ang dalawang lalaki sa kanyang panaginip ay iyon ding dalawang lalaking nabanggit sa dyaryo mula sa New York at kailangan silang tulungan ng mga mananampalataya sa Petaluma. So sa panaginip ni na alam niya, napansin niya, ito palang nakita niya sa dyaryo na dalawang darating na to. Ito yung nasa panaginip ko, sabi ni Mr. Wolf. Ayon sa panaginip ko, kailangan tulungan natin ito, tulungan natin siya. Kaya yun, tutulungan nila yung dalawa. Sa gayon, nagsugo sila ng isang nilang kasama upang hanapin ang mga mangangaral sa umunlad na San Francisco. So nag-utos sila, utos sila sa isang tao kasama nila. Hanapin mo tong dalawa na to sa San Francisco. Ang problema, mga kapatid, hindi nila alam kung saan nila hanapin. Sabi dito, 150,000 na tao, yung napakalaking lungsod, saan nila umpisang hanapin itong dalawang tao na to. Yan ang problema. Gusto nilang makita yung dalawa pero hindi nila alam kung saan. Tuloy natin. Kaya't nagtungo sila sa pier. Ayun, doon sila una nagpunta sa pier, Nagtanong kung may nagpadala ba ng malaking tolda. Meron ba nagpadala malaking tolda dyan? At meron nagpadala, kinuha nila yung address kung saan pinadala. At sa loob lamang ng isang oras, mga kapatid, natagpuan nila yung dalawang mangangaral, Grabe, ganyan gumawa ang Diyos ng mga himalang pamamaraan na kung sa kanyang kalooban ay mangyayari talaga at mangyayari. Biruin mo sa napakalaking city ng San Francisco, natagpuan nila sa loob ng isang oras lamang yung kanilang hinahanap. Tuloy natin. Inaanyayahan niya sina Loughborough, in-invite niya ni Mr. Wolf, si Loughborough at si Bordo sa Petaluma
na hindi sinasabi ang tungkol sa panaginip. Hindi muna niya sinabi ang tungkol sa panaginip niya, no? At doon, maaari silang kumain magkasama, makakasalamuha niya yung dalawa, no? Si Mr. Wolf na makapagsasabi sa grupo kung sila nga ang dalawang lalaking nakita niya sa kanyang panaginip. Sabihin, nung in-invite niya para kumain, makasama niya yung dalawa, si Lafboro at si Bordo. Doon niya aalamin kung talagang sila ba yung nasa panaginip. At sila nga, sabi dito, no? Na-confirm ni Mr. Wolf na sila nga yung nasa kanyang panaginip. Kaya dahil dito, isinaayos ng grupo sa Petaluma ang pagdaraos ng mga camp meeting. Ayun na, nagsimula na sila mag-aayos ng camp meeting, ano? Nung una, 40 lang yung mga tao na dumadalo. Malaunan, mabilis na lumaki yung mga bilang ng tao. Nag-excited yung mga tao, naging 200. Tapos naging 400. Madami na to, madami nakikinig, ano? At hindi nagtagal, kailangan na nilang alisin yung mga dingding na tolda, mga nakadingding nila na tolda, no? Upang marinig ng mga nasa labas ang mga sermon. Excited yung mga tao, daming tao. Sa pagkatapos, hindi nagtagal, nagsimula na ang hinulaang pagsalungat ng mga lokal na ministro at naging ang mga leader ng grupo sa mga mananampalataya na nagdala sa kanila sa Petaluma ay nagsimulang gumawa laban sa mga mangaral na Adventista, lalo na ipangaral ang tungkol sa Sabat. So dito na nangyayari yung nasa panaginip ni Mr. Wolf na papatay ng mga lokal na ministro yung apoy na lumalaganap, ano? Ang ginawa nila nung pinapangaral na yung tungkol sa Sabat, nagsimula na yung dalawang mga pastor doon na kinukontra na nila, no? Sumasalangot sila. At ngunit nagtapos ang mga pagpupulong na may 20 na taong tumanggap sa mga turo at natatag ang isang pulutong ng mga mananampalataya. Sa dami ng tao, mga kapatid, may 40 na tumanggap, hindi na masama, no po? Hindi na masama. Bagaman may sa gitna ng pangaral, may mga tumututol, may mga kumukontra, ngunit mayroon palang 20 taong nakakita ng katotohanan. Praise the Lord po. Sa madaling panahon ay nakapagtatag sila ng 8 o 9 pang mga pulutong. Biruin nyo, no? Ang bilis lang ng panahon, ano? Nagkaroon ng 8 grupo o 9 na grupo na mga camp meetings, ano? Sa Santa Rosa at iba pang bahagi ng Sonoma Country. So lumago sila ng mabilis, madaling salita, no? So sabi dito, gumagawa ang Diyos sa kamanghamanghang paraan. At ginagawa niya pa rin ito. Kumikilos siya sa mga paraang hindi natin nalalaman. Hindi tayo nag-iisa sa ating mga pagsisikap para sa Kanya dito sa lupa. Ipinapadala pa rin ng Panginoon ang Kanyang mga anghel sa ating harapan. So yan, ano, napakaganda ng kwento na ito, no? Hindi nag-iisa sila, Boro sa Bordo sa kanilang paghayo. Tunay na kasama nila ang Panginoon, ang mga anghel at nanguna sa kanila. Kaya naman sila ay naging matagumpay doon. Nagsimula lang sa 2, naging siya 8 grupo. At ngayon dumami na sila, na po. At dito kung ating makikita, magbibigay pa tayo ng iba pang, sabi nga dito ay hindi tao yung nauna. Bagaman sila yung nag-commit na I will go, yung dalawa na to, nung sila nagtanong si James White, hindi sila nauna pa rin yung Diyos, ano po? Ang Diyos ang nangunguna sa ating mga lakad. So, doon nga sa panaginip nga ni Mr. Wolf, may misyon ng Diyos, ano? Ginagamit ng Diyos ang mga kagaya ng panaginip para sa kanya mission, ano po? Nakatulong yan sa pamamagitan ni Mr. Wolf. At habang meron pang isa yung patungkol doon sa mga kahit na mayroong mga sumasalungat, yung layunin pa rin ng Diyos ang nagiging nangyayari, no? Nagtatagumpay pa rin kahit mayroong mga sumasalungat. At tunay na ang Diyos ay kumikilos patuloy hanggang sa ngayon. Simula noon ng mga previous times hanggang sa ngayon, patuloy na kumikilos ang Panginoon. Ano, Pastor Joel? So yan yung nakita ko, napakagandang kwento. Baka ating malimutan, kaya pinapaalala sa atin na pag tayo hahayo, hindi tayo mag-isang hahayo, Pastor Joel, ano? Lagi nangunguna ang Diyos. Pauunahan tayo ng mga anghel, ano po? So yan yung aking bahagi. Kung gusto niyo pa magdagdag, Pastor Joel, sige po. Apo, meron pa po ba? Napakaganda po ng ating narinig. Kaya totoo po na
Brother Melvin, ang Panginoon, tapat sa kanyang pangako, I will be with you always. Alam kasi ng Panginoon na talagang may kaaway, may kukontra, kaya ay hindi tayo iiwan ng Panginoon. Napakabuti ng ating pong Panginoong Diyos. Yan, papadala pa ng anghel so ating unahan at sasamahan po tayo. Sa tayo po ay magtagumpay. Meron pa po ba sa ating mga kapatid na na-bless at meron pong mag-share? Sige po, Pastor, kung wala na, magnalangin tayo. Diretso tayo sa susunod na segment, sa susunod na ano. Kasi pagka, para mas maaga tayo matapos pag-araw ng Sabat, mas makapunta tayo ng church, tayo manalangin mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat sa inyong pangako na kung kami ay hahayaw kayong mangunguna sa aming harapan. Tunay na ang inyong mga kamanghamanghang pamamaraan ay na aming nasaksihan dito sa kwento ni Nalaf, Boro at ni Bordo ng mga sinaunang mga misyonero na nagpunta sa San Francisco, California, kung saan isang napakahirap na pangaralan dahil ito ay isang malaking lungsod na napaka-busy ng mga tao dito. Ngunit ang iyong layunin ay nagtagumpay at nagkaroon ng magandang simula dito sa lugar na ito, at kami ay namaasa at naniniwala sa aming paghahayo dito sa aming mga camp meeting, sa aming mga crusade, sa aming mga pangaral, evangelism sa bawat lugar sa pamamagitan ng Harvest 2025 team. Kami ay patuloy na sasamahan po ninyo at nangunguna kayo sa amin sapagkat ang inyong gawain ay tunay na mahalaga sa bawat isa sa mga tao na naghihintay ng katotohanan. Nawa sa aming patuloy na paghayo, samahan niyo po kami palagi at gayon din ang aming mga kasama, mga willing sumama sa gawain ay patuloy niyong samahan, bigyan ng malakas, malusog na pangatawan. Dalangin namin ang mga susunod na segment sa Council on Stewardship at gayon din sa mga testimonies na kami patuloy na maging malakas, makita kami ng magandang inspirasyon sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Brother Melvin. Of Seventh-day Adventist Church. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone, and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844,
Further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depressions, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Yun po ang magandang Amen. history ng Seventh-day Adventist Church. No? Purihin ang ating pong Panginoong Diyos. Ngayon po, tayo po ay tutuloy na sa ating Part 3 program, 200-day celebration. Makakarinig po tayo ng mga testimonies mula sa ating mga kapatid. Una po na magti-testimony ay si Sister Ria ni Sisito. Sister Ria, kung nandito na po kayo, ay ayun na po. Andito po ba? Napansin nyo, Brother Melvin, si Sister Ria? Parang ala po siya dito. Wala po, Pastor. Meron daw po silang pupuntahang nag-message po sa GC natin. Okay. Salamat po sa info, Brother Edmond Savio. So atin pong hihilingan na ang isa pa po na maglilingkod sa testimony ay si Pastor Gio Pedra Verde. Napansin ko siya dito kanina. Pastor, pwede na po kayo. Pastor Gio Pedra Verde. Good morning po mga kapatid. Hindi lang ako magbukas ng ang hina ng signal namin. Ay paputol-putol yung signal ko. Sige po. Ay yung sa akin ay testimony mga kapatid. Actually, happy Sabbath sa lahat. God first morning. Ay nung una ay noon pa lang ako ay sinilang ng Adventist na, pero nakita ko sa tatay ko yung katapatan ang pagkaroon ng pagbibigay ng tithes mga kapatid, kasi namulatan ko talaga yon na nagbibigay ng tithes palagi, pero sa bahagi ng offering ay sa bahagi ng offering ay kung nasa puso nga, totoo talaga yun mga kapatid. Hindi din natin masisisi yung ibang mga kapatiran na ang kanilang offering ay napakaliit. Kaya kung titingnan natin ngayon, malungkot ako bilang pastor, nalulungkot ako pag ang offering ng church ay napakaliit, kasi doon natin nakikita yung pangangailangan ng gawain. Pero napakalaga mga kapatid ang pagbibigay ng tithes and offering. Nung malit pa kong bata ay ang pagsamba noon, naalala ko, parang 6:30 maglalakad na kami. Although di naman ganun kalayo ang aming simbahan, sa bahay. Mga 6:30 maglalakad na kami niyan papunta sa simbahan, kasi sabi ng tatay ko, mas mabuti na di yung mauna sa simbahan, kasi nandoon yung pagpapala mga kapatid, yung pagpapala sa loob ng simbahan. Pag ikado yung nauna, yun yung yung pamahiin or prinsipyo niya na kailangan mauna ka sa simbahan. Nakita ko ngayon sa hirap ng buhay namin noon, talagang minsan walang bigas, sisimba kami kasi Friday pa lang, hihingi na yung kapitbahay namin. Sabi ng kapitbahay namin, wala kaming bigas.
Sabi ng tatay ko, ibigay mo na yung ano, kung ano yung mayroon sa laman ng, ang tawag yan, yung parang lagayan din ng margarine noon. Sabi ng tatay ko, ibigay na. Yung nanay ko, nagagalit na yon. Kasi si nanay ko sabi niya, wala na tayong bigas, ibigay mo pa. Sabi ng tatay ko, bahala na yung Panginoon, basta ibigay mo yan. Kasi yung kapitbahay namin, 12 siguro anak nun, nakakawawa. Sabi ng tatay ko, ibigay mo na yan, bahala na ang Panginoon. So may hapunan na kami. Ang problema, ngayong almusal sa Sabado, ipapunta sa simbahan. Alam mo pag sa bundok kasi maraming pagkain. Kaya lang, mga kamuting kahoy, kamuting baging, or ano mang mayroong pagkain. Actually, maraming pagkain. So, yung tatay ko, maagang gumising yun para maggata ng langka sa probinsya, mga kapatid. Gata talaga ng langka para sa patlak. So, dadalhin niya yon, isang kalderong malaki. Ang mangyari dyan, lakad na siya, mauna siya kasi padre di pamilya, ang bitbit niya, Bible. Sunod, yung nanay ko, ang bitbit, yung dalawa kong kapatid. Tapos yung sunod, ako, bitbit ko yung kaldero na sobrang itim. Kasi, di ba, yung sa probinsya, maitim yung kaldero kasi kahoy eh. Binatan ako noon. Parang nahiya ba kung dumaan na sa baryo namin, pagdaan mo, maraming dalagita, nakapurma ka, tapos bitbit mo yung kalderong itim, parang yuko-yuko ako papunta doon sa simbahan kasi binatan ako eh. Tapos yung kapatid kong babae, ang nangyayari ngayon mga kapatid, ang almusal namin saging, tapos wala na, tanghali wala na kami isaing eh, kasi simbahan naman kami patlak. Ang dala namin, ang ambag namin sa simbahan, yung langkang ginataan, kundi lang kaginataan or kamansi na ginataan. Pagdating simbahan, gustong-gusto yun mga kapatid. Kaya, pagdating sa tanghali, patlak na, kainan na kami. Yung mga kapatid na malayo, wala na silang hindi na sila dadala ng, ang dala nila yung bigas. Alam niyo yung bigas na, mga bigas na lang kasi lulutuin sa simbahan. Dahil sa maraming nilutong kanin, hindi na yan maluto ang bigas mga kapatid. Nung hindi nila maluto yung bigas, iipunin yon sa isang sako. Ang laman, ang sako doon, ang laman noon, bigas mais at bigas palay. Alam niyo yung kapatid, sino nakarelate noon, naihalo yon. Tapos ipadala sa amin, siguro umabot din ng mga 10 kilo. So sabi ng mga kapatid, yung bigas na hindi na iluto dyan, ibigay mo na lang kay Brother Boy, sabi niya. Kasi Boy kasi yon, kay Brother Buyak, yung tatay ko, elder nun. Tapos dadalhin niya mga kapatid. Alam nyo mga kapatid, yung bigas na yon na galing sa simbahan, aabot yun hanggang Martes or Merkules na konsumo namin. So ang tatay ko, Linggo pa lang may trabaho na siya hanggang Martes mga kapatid. So mayroon na kaming bigas. Mayroon kang kain. Saktong-sakto, maubos yung galing sa simbahan na binigay na mga kapatid, makabili na kami ng bigas nung Merkules o Martes. Imagine mo yan. Sabi ko, matindi yung tatay ko. Ngayon ko na-realize na yung paging giver talaga mga kapatid, yung paging mapagbigay, ay ang Panginoon ay gagawa ng paraan na ikaw ay masapatan doon sa pangangailangan mga kapatid. Sabi ko, gabi ngayon ko lang na-realize na kahit wala kaming bigas noon, ibibigay ng tatay ko yung huling bigas doon sa kapitbahay namin na 12 ang anak. Pero masapatan kami hanggang Martes. Mayroon ng trabaho ang tatay ko Linggo. So, cycle yung hindi kami naubusan ng bigas. Kahit nung Friday, binigay, may makain kami ng Sabado ng tanghali. Pagkahapon, may bigas na kami hanggang magkaroon ng trabaho yung tatay ko. Nung ako'y lumaki naman, at hindi ko talaga nakakalimutan, may panahon pang nagtatights ako, pero walang offering. Sabi ko, bahala na wala akong offering. Ang mahalaga, meron akong tithes. Kasi natatakot talaga ako pagdating sa tithes mga kapatid. Pero, nung na-present na ni Pastor Jerry, actually, sa totoo lang,
2 years pa lang siguro akong o wala pa, o 1 year pa lang akong COP, mga kapatid. Dahil doon ko na-realize at nabasa na mas mahalaga din pala talaga ang kasing halaga yung tithes and offering, mga kapatid. Kasi nakita ko yun, ito pala yung talagang nang gawain natin sa church, mga kapatid. Yung pangangailangan, doon natin kukunin. At pero noon kasi kahit wala akong natanggap ngayon na linggo, magta-tithes na ako. Mayroon akong extrang pera pero na-tithes na yon. Kailangan magta-tithes na ako bago darating yung Sabado. Kasi baka isip ko wala akong pera, hindi ako makapag-tithes. So halimbawa nag-tithes na ako ngayon. Pero may extra ako ulit na tithes na ibibigay ko sa next Sabat. Kahit wala akong natanggap. Dahil alam ko, sabi ko, baka maubusan akong pera, wala na akong pang tithes. So unahan ko na yung Panginoon. Sabi ko, unahan ko na. Alam ko mga kapatid, sa karanasan kong ganun, hindi ako nauubusan ng pera. Sabi ni Mrs. Saan ka ba galing ng pera? Ay sabi ko, sikreto, ang Panginoon nagbibigay. Kasi, nag-tithes na ako, maglalaan ako ulit ng tithes. Kasi ang prinsipyo ko, baka maubusan ako ng pera. Pero actually, pag palagi kang advance pala nag-tithes, i-advance din ng Panginoon ang ibibigay niya sa iyo. Karanasan ko yun, mga kapatid. Pag nag-advance ka ng tithes, ibibigay ng advance ng Panginoon ang para sa iyo. Kaya sabi ko, napakabuti ng Panginoon. Sa totoo lang, mga kapatid, for 14 years ko sa ministry. Mga 14 years ako sa ministry. 3 ang anak ko. Si Mrs. ay sa bahay lang naman siya. Ay nag-aalaga ng 3 mga sikiting. Ang anak ko ngayon, ang isa ay si kanya high school na. May grade 6 ako. Sa 5 years old. Hindi man ako nakaranas yung paghihirap na gumagapang, mga kapatid, sa paghihirap. At hindi ako nagrereklamo sa Panginoon. Sabi ko, reklamo ko sa Panginoon. Amen. Ay, pinagpalang ako eh. Kaya ang Diyos kaya totoo yung kasabihan na kung ikaw ay tapat, ang Diyos ay tapat ng una sa iyo. Kaya unahan mo rin ang Panginoon sa pamagitan ng iyong COP, mga kapatid. Kaya yung karanasan ko ay makita ko yung larawan ng Diyos sa buhay ko, mga kapatid, na pinagpala po ako. Dahil kung ikaw ay tapat, ang Panginoon ay maging tapat. Yan lang po ang, mga kapatid, ang aking karanasan na may share. Good morning, God first morning po sa ating lahat. Praise the Lord po, Pastor Gio. Talagang napakasarap maging kapitbahay ang mga Adventist. Ay lalo na kapag ang kapitbahay mo ay COP yan, nagtatapat. Siguro pati kaldero ipapahiram. Amen. So, God first morning, video po tayo. At mamaya po ang maririnig natin na magsasalita sa devotional reading reflection ay si Pastor Ben Santiago para po sa Councils on Stewardship. God first, video po tayo. Magbigay kahit sobrang dami na. July 12. Offertory Reading Devotional. Subalit ang hindi nakakaalam at gumawa ng mga bagay na karapat-dapat sa mga palo ay papaluan ng kaunti. Ngunit sa bawat binigyan ng marami ay marami ang hihingin sa kanya, at sa kanya na pinagkatiwalaan ng marami ay higit na marami ang kanilang hihingin sa kanya. Lucas Kapitulo 12 versikulo 48. Nang tinatapos ni Fabian ang kanyang pangwakas na klase sa Zambia, pinadalhan siya ng kanyang kapatid ng pera para pambayad sa exam. Nang kanyang bilangin ito ay napag-alaman niya na ang halaga ay halos doble ng pambayad sa exam.
Kaya nag-iisip siyang magbigay ng offering katumbas ng kanyang ikapo. Ito ay isang mabigat na pasya para sa isang mahirap na kabataang estudyante. Pagkatapos ng maraming pag-iisip ay nag-decide na nga siya na magbigay ng offering katumbas ng kanyang ikapo na 10%. Habang binibilang niya ang ikapo at handog ay dumating ang kanyang kaibigan at nag-usisa kung saan niya dadalhin ang pera na nilagay niya sa sobre. Kanyang ipinaliwanag na ang kanyang ikapo at handog ay ibinabalik niya sa Diyos. Tumawa ang kanyang kaibigan at sinabi sa kanya na masyadong malaki ang kanyang ibibigay. At sinabi ng isa pa na, bakit hindi ka magbigay ng maliit lang muna ngayon? Alam naman ng Diyos na nag-aaral ka pa at nangangailangan ng pera. Kapag nagtatrabaho ka na ay doon ka magbigay ng malaki sa Diyos. Kaya sa ngayon ay ingatan mo ang iyong extra money para sa iyong sarili. Mahinahong sinabi ni Fabian sa kanyang kaibigan na ang kanyang ibinabalik sa Diyos ay hindi malaki kung ikukumpara sa biyaya na ibinibigay ng Diyos sa kanya. Nang sumunod na araw ay dinala niya ang perang iyon sa simbahan. Panawagan, mga kapatid. Habang ating isinasauli ang ating ikapo at handog ay alalahanin natin ang sakripisyong ibinigay ng Diyos sa atin upang iligtas tayo. Wala tayong dapat na ituring na masyadong malaki na maibibigay sa Diyos. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at mga pangakong handog ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin, at unahin ang Diyos. Happy Sabbath po. Ngayon po ay ating pong ibigay ang panahon para po kay Pastor Ben Santiago sa Councils on Stewardship Reading Devotional. Pastor Ben Santiago. Wala din po ata, Pastor. Andiyan, naka-accept ko lang. Ngayon lang. Andito po ako. Sorry po. Pastor Ben, kayo na daw po. COS Devotional. Po ba? Yan lang po. Oh, just in time. Okay. Okay. Sige po, Pastor Ben Santiago. Kayo na po. Ano mali? Po ba? Happy Sabbath po kay Pastor Ben Santiago. Happy Sabbath po. Parang dilim po Happy Sabbath. Happy Sabbath po. So, sige po. Atin pong papasahin ng ating pong COS. Ating pong COS ang kapitulo tuloy. Chapter 50 at pang tatlo. Yan po ang ating pong pag-aaral sa umaga po na ito. Mayroong pamagat na teka, bakit nawala? Yan. So, with the freedom through self-denial, sabi po dito, be determined never to incur another debt. Deny yourself 1,000 things rather than run in debt. This has been the course of your life. Getting into debt, avoid it as you would the small fox. Make a solemn covenant with God that by His blessing you will pay your debt, and then owe no man anything if you live on forage and bread.
It is so easy in preparing your table to throw out of your pocket 25 cents for extras. Take care of the pennies, and the dollars will take care of themselves. It is the mites here and the mites there that are spent for this, that, and the other that soon run up into dollars. Deny self at least while you are walled in with debts. Do not falter, be discouraged, or turn back. Deny your taste, deny the indulgence of appetite, save your fence, and pay your debt. Work them off as fast as possible when can stand for a free man again, owing no man anything, you will have achieved a great victory. So, ito sa letter for 1877, no? Ito makikita po natin ay nakapokus po ito yung sa tinatawag po natin na deny your yung tinatawag po natin na deny your self again po makikita po natin na pero dito may kakaiba man. Yung dati deny yourself doon sa tinatawag po natin ng mga tawag dito ng mga gawain, ano? Dito naman deny yourself dito sa tinatawag naman natin na pagkakagastusan, no? Dito ang matindi, sabi dito, pag-iwas doon sa mga extra, mga bagay. Dito, napakadali sa paghahanda ng ating mesa na maglabas mula sa ating bulsa mga 20 sentimo para sa mga dagdag na bagay. Po? Pero sabi nito, ang maliit na luho sa araw-araw ay maaring magresulta sa malaking gastos sa katagalan at pagkontrol sa mga pagbili ng mga halaga para sa pinansyal na disiplina. Minsan po kasi hindi tayo nakokontento sa isang bagay na meron tayo. Ito yung kadalasan ng sakit ng iba Kung ano yung nakita doon sa kapitbahay, gusto niya meron din siya, no? O kaya man ay walang kontento kung ano ang meron siya. O kaya man, hindi lamang po yun, minsan hindi tayo nakokontento doon sa simpleng pagkain. Gusto natin magarbo yung ating pagkain, no? Sa sobrang garbo ng ating pagkain, ayan, ay hindi na natin iniisip yung paano tayo gagastos ng malaki, yung maliit pa man, ano? Mas kung ano meron pa. Ngayon, ano ba kailangan natin gawin para sa pangangalagin sila? Sa pangalagaan ng mga sentimo at ang mga ano mo meron tayo, ang konsepto ng pagtitipid ng maliit na halaga ay nagpapakita kung paano ang mga maliit na desisyon sa pagtitipid ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa pangkalatang pinansyal na kalagayan. Minsan po, sabi natin, ay mura lang naman ito, sige, bibilihin ko na, no? Yung mura lang naman ito, hindi man siya ganong kalaki sa makaka-epekto doon sa aking pinansyal na pangangailangan. Pero kadalasan, no, yung sabihin natin lang kukunti na yun, sa binabaliwala natin dahil maliit, lumalaki, no? Malaki na pala yun, no? Hindi natin namamalayan. Paano ba pag-iwas nito, no? Sa bagay po na ito, minsan ito tinatawag po natin ng mga mites, no? Maliit na bagay na ito. Sabi nga, mites dito at ang mga mites doon ay paggastos para sa iba't ibang bagay ay mabilis lang maabot sa mga malalaking malaking gastusin na. Ang maliit na halaga na pera na ginagastos nang hindi pinag-iisipan ay maaring magsulta sa malaking kabuang gastos na hindi natin napapansin. Ngayon, sa ating paggastos,
atin na maliit, hindi natin pinag-iisipan. Sige, gastos ako dito, bibili ako nito. Hindi natin na pag-iisipan. Hindi naman natin pala kailangan. Nagiging luho na lamang. Pagdating ng araw, ay malaki na pala. Okay. Kaya ang pag-ingat sa maliit na gastos ay isang mahalagang estratehiya ng ating po sabihin natin ay para tayong makaiwas doon sa pangungutang, no? So, magitan ng pagsubaybay at pagkontrol sa ating mga pang-araw-araw na paggastos. Kailangan din po yun. Napakalaga po dito sa ating paggastos ay kailangan meron tayong listahan, no? Sa bahay si Mrs. Pag po yan, meron siyang whiteboard. Nakakano po yan. Nakasulat na po doon kung saan pupunta yung mga yung financial status namin. No, nakasulat na ito, kailangan bayaran ito, pati sa groceries, ito yung kailangan, ganyan, ano. Bakit ginagawa yung bagay ko na yun? Para nakikita mo na agad yung gastos mo, nasusubaybayan mo na agad kung madideficit ka. Kasi po tayo, itong sakit po ng karamihan dahil wala tayong nakasulat, hindi natin nababantayan kung saan pumupunta yung ating financial. Ngayon, pagdating doon sa isang bagay, nagkukulang tayo, dito, o sabihin natin, marami, dahil nagkulang, ano pong ginagawa ng karamihan? Nangungutang po sila, no? Sabihin, nangungutang ko na-short ako ngayon, sa susunod, babawi ako. No? Di sa susunod, ganun pa rin. Magsushort sa lalo, madodoble. No? Dahil hindi niya nabantayan yung kanyang paggastos. Dahil susunod ulit yung madodoble yung doble, pagiging triple na ulit yun. Anong gagawin ng iba? Mangutang, pambabayad doon sa deficit nila. Ngayon, pagkasingilan ulit, ang gagawin ng iba, itatapal ulit doon sa isa. Kaya anong nangyayari? Nababaon lalo doon sa tinatawag natin na pagkakautang. No? Kaya ano ba ang kailangan po natin gawin para sa bagay po nito na mapigilan natin? Yung una, sabi ko, magkaroon tayo ng listahan ng ating mga gastusin. Pangalawa, yung tinatawag po natin pagtakwil sa ating sarili, at isang mahalagang bagay ng proseso ng paglaya sa utang. Ito ay ang nangangahulugan ng pagsasakripisyo ng mga luho. Ayan, mga luho natin. Kailangan din yung may pagsasakripisyo tayo. No? Lahat naman tayo gusto natin meron tayong mga bagay na ganito. Yun yung tinatawag natin na kapag ang tao daw ay malayo ang kanyang relasyon sa Panginoon at ano yung kanyang pag-invest ng kayamanan ay nandito sa lupa, ay talagang mangyayari sa kanya ito. Puro luho yung kanyang nasa isip. Pagtakwil, ito, sa pagkain naman, pagtakwil natin sa sarili. Ipagkait ang iyong panlasa, ipagkait ang kasiyahan ng gana, ipon ang iyong mga sintimo, at bayaran mo ang utang. Ang pagpili na mas simpleng pagkain at pag-iwas sa mamahaling kainan ay isang paraan ng pagtitipid na maaring makatulong sa pagbabayad natin. O sabihin natin na hindi tayo magkakutang. Minsan po kasi hindi tayo kontento sa tinatawag po natin na simpleng pagkain lang. Hindi tayo nakokontento na payak yung ating pamumuhay. No, madalas po tayo ganun no? Marami pong ganyan na parang napakasimple ng pagkain ko, parang nakatamad naman akong kumain, parang ito lang ang pagkain ko. Nakadalasan na, hindi, o kumisan sa meal natin, hindi tayo sanay kumain ng isa lang yung putahe. No? Gusto natin 2, 3 o 4 na putahe sa ating hapagkainan. Hindi ko lang pala, no? Ay kailangan sa ating pamumuhay magpayak din, no? Kung ano lang yung meron tayo, hindi sa meron, kundi sabi ko nga kanina, maging matalino yung ating pag-budget, makukontrol natin yung bagay po na yun. No? At gusto natin ng mga 2, 3 putahe, magagawa natin. Bakit? Kasi monitor natin yung ating paggastos. No? Kung hindi natin makokontrol, talagang magkakautang-utang tayo. No? Kahit na mamuhay pa tayo sa natin ay
simpleng pamumuhay. Yung sabi mo kanina, pagtanggap ng simpleng pamumuhay habang tayo ay makaiwas din sa natawag natin pagkakautang, o sabihin po natin na mamuhay tayo ng simple. Kung hindi natin kaya yung magarbo, sige, sisimple lang muna tayo, no? Ang pagkasimple na pamumuhay ay hindi lamang nakakatulong sa atin sa pagtipid, ano po, kundi nagbibigay din ng kalinawan kung ano ang buhay na mahalaga sa ating buhay. Yan. Yung simpleng pamumuhay, dito natin makikita. No? Okay. Pagtitiyaga sa panahon ng paghihirap. Huwag manghina, mawalan ng pag-asa, o bumalik, ipagkait sa sarili ang panlasa, ipagkait ang kasiyahan ng gana, ipon ang iyong mga sentimo at bayaran ng iyong mga pagkakautang. May pagkakautang tayo. Okay, mga hamon para minsan ang daan tungo sa paglaya sa mga bagay po na ito. Ano po kailangan po natin? Andyan, talagang ang tukso, ang tinutokso yung ating paningin, yung ating panlasa. Ayan lang naman no? Ating paningin at saka panlasa. Kaya nga po dito bumagsak si Eva at Adan sa paningin at panlasa. No? Yan din ang nagiging cause kung bakit tayo bumabaon sa ating mga pagkakautang. No? Okay, maaaring magkaroon ng mga pagkakataan kung saan tayo ay matutuksong sumuko o balik sa dating mga gawi ng paggastos. Yan. Ako po sa aking pamumuhay sa araw-araw, gusto ko, simple lang din no? Gusto ko, sabi ko, parang gusto ko yung pamumuhay dati. Napakasimple yung pamumuhay, simpleng pagkain, pero malusog naman ako, no? Simpleng pamumuhay ay hindi naman kami nagkakautang-utang, no? Kaya po kayo pupunta kayo po saan sa bahay. Kadalasan po ay ang ulam ay gulay. Kaya paminsan-minsan na yun, isda, ganyan. Kaya kapag may pupunta sa bahay, sabi namin kapag dito, no? Wala dito karne, no? Tsempuhan. Pagka nagkarne sila sa bahay, karamihan gulay. Sabi, ano po yung nag-aalaga dun sa anak po namin, nun sabi po namin, pasensya ka, no? Dito sa bahay kasi ay hindi kami mahilig sa karne. Ang gusto namin dito karamihan ay gulay. Sabi ni Mrs., kapag umuwi ka na lang sa inyo, doon ka lang bumawi. Pagka dito, hindi po pwede yung malulong pagkain sa amin. Payak na pamumuhay lang kami dito. Bakit? Simple payak na pamumuhay, simple yung pamumuhay namin. Hindi mo sila sabi namin wala kami panggastos. Pero ayaw namin na gumastos ng napakalaki. Isa pa, iniisip din namin, paano naman yung aming pag-suporta sa ministry? Magluluho ka nga. Gagarbuhan mo nga pati doon sa pagkain mo. Ano po mangyayari? Para magkasakit ka pa, no? Yan. O maaari sabihin po natin ay hindi ka maging stable doon dahil mayroon kang iniisip, dahil mayroon kang utang. Okay. Hindi sapat ang simpleng pag-iwas sa paggastos. Kailangan din nating aktibong pagtrabuhin ang ating mga utang na mabilis hanggat maaari, no? Ang paghahanap ng mga paraan upang dagdagan ang ating kita, gumawa ng makaragdagang trabaho, no? Yan, ganyan. Kung maaaring trabaho tayo, kung alam natin na itong kita natin hindi dagdag, gawa tayo ng ibang kaparaanan, no? Hindi yung kulang tayo, ang gagawin natin, dun sa kakulangan natin, mangungutang tayo. Yan ang karamihan ng sakit ng iba. No? O kaya man, sabi ko nga, gumagastos sila ng beyond doon sa kanilang income. No? Huwag po tayong ganun, na gagastos tayo beyond doon sa ating income. Kung magkano lang na sa atin, yun, kung magkano lang lagi income natin, doon dapat umikot yung ating araw-araw na pamumuhay natin sa sobrahan. Yun lamang po. Sige po kung meron po mga reflection sa bagay po na yun. Maraming salamat, Pastor Ben Santiago, sa inyong pong magandang mensahe na ating pong narinig ngayon. Meron pa po bang ibang reflection? Pastor Joel, Pastor Ben, magandang umaga sa inyo.
Please. Sige po. Kung ating napapansin, ilang araw na ito, may isang linggo na yung puro sa utang, Talagang ipinapayo sa atin na Pastor Joel, yung pangungutang ay walang may tutulong na maganda sa atin yan, Ipinapahinto sa atin yan, mga kapatid, At maraming mga pamamaraan, magtipid, pagsuko sa sarili. At yung sa lesson nga ngayon, financial freedom, ito ay magagawa natin kung tayo ay matutong magsakripisyo. Sakripisyo natin yung ilang mga bagay na hindi natin masyadong kailangan. At yung pinakamagandang nakita ko dito, yung para maging malaya tayo sa pag-uutang, na kapag tayo malaya sa utang, ibig sabihin hindi tayo nakapangutang, tayo makapaglilingkod. Dali tayo makapaglilingkod. Kabaligtaran naman kung tayo ay maraming utang, ito ay magiging hadlang sa ating paglilingkod. Sa paanong paraan magiging hadlang, mga kapatid, kapag tayo may utang, hindi na tayo muna mag-COP kasi nga babayaran natin yung utang. Masakit yan, Pastor Joel, Pastor Vin. Baka pati yung tithes hindi naman maibigay. Dahil unahin muna yung utang. Di ba? Kung tayo may utang, mga kapatid, hindi tayo magiging malaya sa paglilingkod. Pangalawa, abala tayo. Ano yung isip natin? Kung magulo yung isip natin. Iniisip natin yung utang, salip na yung ating paglilingkod. Di ba? Kung wala yung mga utang na yan sa ating buhay, focus tayo sa Panginoon. Hindi, napakaganda. Sa kalesyon ito, binanggit din yung tutulungan, mangako tayo sa Diyos, malalim na ito, kumbaga malalim na sumpahan sa Panginoon na ating babayaran yung utang natin. At pangako natin sa Panginoon na hindi na tayo mangutang pa. At sabi dito sa lesson, maganda, tutulungan niya tayo na makabayad sa utang. Ayan, At kapag nakabayad na tayo, huwag na natin ulitin, mga kapatid, matuto tayo magtiis. Keyword dito palagi na nakikita ko yung matutong makontento. Kung sana'y natutunan ko rin. Dati rin akong Pastor Ben, malaking sahod ko, pero nung nawalan ako ng trabaho, natutunan kong makontento. Sapat pa rin, Pastor Joel, sapat pa rin naman. Sapat pa rin, Pagka pala kayo marunong makontento, sapat pa rin. Mapalad pa nga yung kanina siya ng testimony, ang pangalan ni Pastor ng testimony, napakasarap sa kanila, masustansya yung mga pagkain, kamuting kahoy, kamuting baging, at pagkat yung paborito kong ginatang langka, pambira, masusustansya yan, masusustansya yung mga pagkain nila sa bundok, masaya, masarap, so yan, minsan yung mga masasarap sa lamesa na pagkain, yan yung mga poisonous, yung mga masasarap sa lamesa, pero yung talagang masasarap galing sa nature, mga bungang kahoy, mga dahon, yan ang tunay na masustansya at masarap talaga sa ating tiyan. Ang masarap sa ating bibig, minsan hindi talaga masarap sa ating tiyan, hindi gusto ng tiyan natin. Pero yung hindi masarap sa ating tiyan, yan ang gusto sa ating bibig, yan ang gusto ng ating tiyan, yung mga gulay at prutas. Kaya ang pinaka-lesson dito sa atin ay pinagpapatuloy na iwasan ang pangutang dahil hindi yan makakatulong sa ating paglilingkod, mga kapatid. Sige po, back to you, Pastor Joel. Yes, Lord. Salamat po. Sir. May mga mensahe. Sir. Nelson Antonio. Sige, thank you po. Thank you, Pastor Ben, sa magandang reflection. Si Brother Melvin, thank you. So, ang aking reflection dito ay ABCD. Yung technique, mga kapatid, na nais ng Diyos. Technique of living free. So, na malaya sa ating pong pagkakautang. Kaapat lang po ito, ABCD. Ngunit simulan ko sa letter D. Una-una ay determine. Determination is very important in practicing self-denial. So, determination in getting out of debt is very important for self-denial, for getting out of free, mga kapatid. So, determine your expenses is very important, mga kapatid. So, dapat maalam natin i-determine ito. Kaya sabi dito, be determined never to occur another debt.
So, dapat ma-determine natin yung ating mga buhay, yung ating pinagkakagastusan, ma-determine natin kung saan tayo may utang, baka naman nakakalimot na tayo. I-determine natin mga kapatid kung paano ang buhay natin ay palubog ba o paangat. So, determine mga kapatid. So, kaya napakahalaga ko nito. Yun ang aking nakitang reflection dito. Pangalawa, letter C ay covenant. Make a solemn covenant with God that by His blessings you will pay your debts and owe no man anything if you lead on porridge and bread. So, yun mga kapatid, so covenant. Mahalaga yung ikaw ay kung hindi natin kaya mabago yung ating lifestyle sa ating sarili, makipagtipan sa Panginoon at mababago tayo ng Panginoon at tutulungan tayo sa pamagitan ng ating pakikipagtipan sa Kanya. When you are making a covenant with God, mangangako ka sa Panginoon, Panginoon, ito lang ang uri ng aking buhay, Panginoon, ito lang ang itong aking ibabalik sa inyo, makikipagtipan ka sa Panginoon, Panginoon, tulungan mo ako paano mabayaran ang lahat ng ito, Panginoon, so help me to practice this self-denial. So, covenant mga kapatid, tayo ay tipan sa Panginoon. Pangatlo, letter B ay yung begin to save even small cents or kahit yung maliit lang na halaga mga kapatid. Begin to start saving money. So pagka tayo po ay merong kapag ang tao ay merong mga dapat bayaran, mag-impok paunti-unti, mag-ipon paunti-unti. At ikat natin lahat ng atin pong mga kagastusan. So, letter A ay attitude of self-denial. So, yan po yung letter A, attitude of self-denial. So, mahalaga mga kapatid na tingnan natin yung ating sarili, kung kailangan nating itanggi yung kagustuhan ng ating mga katawan, yung mga luho natin. Ang tao lang naman talaga ay nagiging nalulubog sa buhay dahil sa uri ng kanyang pamumuhay. Kasi kung tutusin mga kapatid, simple lang naman ang buhay natin sa lupa, kumain, meron lang pagkain na simple, meron naman damit, meron naman kaunting kwan, pero kapag yung luho talaga ang nagbibigay ng pagkakautang sa isang tao, pastor. So the letter A is attitude of self-denial. So dito mga kapatid, kaya sabi niya dito, deny your taste, deny your indulgence of appetites. So deny all of this and save your pence and pay your debts. So dapat ma-practice natin. Gusto ko ito. Ito mga kapatid, ang principle dito ay yung principle of temperance. In all things we need to temper. Yung temperance mga kapatid, sa lahat ng bagay ay kailangan natin magtimpe. So napakahalaga yan. Bagamat gusto mo ito pero hindi mo naman kailangan. So we need to exercise determine the wants and needs. So ano lang kailangan mo, pero kahit gusto mo yan, pag hindi mo naman gaano kailangan. So ganoon ba mga kapatid? So yun ang aking po reflection dito, Pastor. A, B, C, D. Determine your debts mga kapatid. So determine your expenses, determine your life, determine your lifestyle. Letter C, covenant with God. Make a covenant with God to pay all your debts. Make a covenant with God to change your lifestyle. And letter B, begin to start saving money to pay all of your debts, to prepare the future mga kapatid. And letter A, attitude of self-denial. Yun lang aking reflection, Pastor. Thank you very much. Pagyamanin po natin mga kapatid ang lahat ng mga narinig natin. Salamat sa ABCD, Pastor Nelson Antonio. No? Sa akin, dinagdagan ko ABCD. May if ako, Pastor, E. Yung E, exit na tayo sa utang. Yan. ABCD, exit na tayo. So, salamat. Amen. Salamat po sa lahat. Pagpalain po ang ating mga mensaheng narinig. Tayo po ngayon ay darako na sa ating pong silent prayer. After ng silent prayer ay
Darako tayo sa United Prayer. Ang mananalangin po na mangunguna po sa atin sa Acts, si Adoration and Confusion po. Pangunan po tayo ni Elder Johnny Harris. Nandito na po ba siya? At sa Thanksgiving and Supplication ay tayo po. Amen mga kapatid, happy Sabbath sa inyo. Tayo ay dadako naman sa ating panalangin dito sa atin, ano? So ayan, sa paulit-ulit nating pagle-lecture sa tungkol sa pangungutang na yan, dapat tayo alalahanan natin, ano? Huwag nating ipamuhay ang pangungutang. Bagaman ako rin ay may utang, hindi ko naman dinadagdagan at binabayaran ko naman unti-unti. Yun ang mahalaga. Ayoko na rin mangutang at masakit ang katotohanan tayo maging alipin ang taong nagpautang sa atin. Ngayon mga kapatid, na tayo manalangin, 30 seconds silent prayer, and then I will continue po. Happy Sabbath sa ating lahat. Let us pray. Okay, tayo pa manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umaga na ito na muli nyo kami ginising upang makakonek sa inyo sa umaga na ito. Salamat at binigyan nyo kami ng pagkakataon muli na mapapalalahanan kami kung paano magiging kontento sa aming buhay, kung paano magtitiis at magiging sapat sa aming mga pangailangan ng aming mga natatanggap. Salamat at binigyan nyo kami ng karunungan na dapat na kami ay maging tapat sa lahat ng bagay, sa lahat ng transaksyon, sa lahat ng oras. At kami ay makakaroon ng pagkakataon na mapaglingkuran kayo kung kami ay hindi makakapangutang. Salamat o dakilang Diyos. Tunay na ang inyong paggabay sa araw-araw ay isang magandang karanasan na kayo ay nariyan, napapakita nyo sa amin na kami ay inyong mahal at kami nais nyo iligtas sa mga pagkakalubog na ito. Sa pagpapatuloy ng aming panalangin, dalangin muli namin ang bawat isa, ang mga gawain sa iglesia, ang gawain sa Peñaranda Church, sa Hain, sa Kampugo, ngayon din sa iba pang mga churches sa aming nasasakupan sa area 2 at sa buong Nueva Ecija, sa buong CLPM. Ang pangunguna ng mga leaders ng God First Morning Devotional, kaya din ang mga membro ng mga atin dito ay patuloy na bang matuto bawat umaga, bawat araw, bawat oras. At ganyan din sa mga nakikinig sa umaga na ito, may mga personal na kahilingan kami sa inyo o dakilang Diyos. Sama-sama namin itong binubulong sa inyo. Din niyo po nawa ito ay pagkaloob sa amin ayon sa inyong kalooban. Dalangin namin ang sambayan ni Sister Vicky na patuloy na maasa at natututo sa araw-araw na kanyang pagdalo sa God First Morning. Samahan niyo po ang kanyang pamilya sa ang kanyang pagtatrabaho at ang kanyang patuloy na paglago. Dalangin din namin ang sambayan ni Nanay Nerissa, si Veronica at yung kanyang mga mama at papa, yung mga mahal sa buhay na kanilang buong pamilya ay patuloy niyo pong palaguin at nakita nila ang tunay na inyong pagmamahal na ino-offer sa amin. Ngayon din ang sambayan ni Ate Lorna at ni Kuya Bobby, Sister Sweetie at Sister Hannah, kanilang buong pamilya. Ang sambayanan din ni Brother Esmin at ang kanyang mga mahal sa buhay. At ang sambayan ni Ate Revy sama ng San Leonardo Church sa kanilang pagdiriwang ng anniversary ngayong Sabat na ito ay patuloy silang pagpalain ng isang mainit na sabat sa buong maghapon na ito. At ang mga kapatiran ay patuloy na makakita ang mga nakaraang pagsubok na dumating sa kanilang buhay bilang isang hamon at pagiging matatag sa pagpapatuloy sa
sa pagsamba at pananampalataya po sa inyo sa mga darating pang mga taon. Dalangin din namin ang sambahayan ni Sister Dang de la Cruz kasama ng kanyang mga personal prayer request, kasama ng kanyang mga pinagdaraanan sa buhay sa mga sandali na ito. Bigyan niya po siya ng panatag na kaisipan na kayo na riyan para samahan sa kanyang mga suliranin sa buhay at siya magtatagumpay sapagkat kayo kasama niya. Dalangin din namin ang kanyang mga anak at ang kanyang asawa na patuloy na maging matatag sa araw-araw ng kanilang buhay sapagkat kayo nariyan para samahan sila. Yan din ang sa aming panalangin sa sambahayan ni Sister Belinda Salvania. Ano man ang kanyang kahilingan sa mga sandali na ito ay sinasama po namin sa panalangin. Ganun din si Ate Sally Sanchez, si Ate Christy, si Kuya Edgar Estabillo, si Ma'am Nora, ganyan din si Brother Leonard at si Brother Noel Cordoba, kung saan ay may pinagdaraan ng pagsubok ngayon doon sa kanya kinaroroonan. Samahan po siya at alam namin na siya magtatagumpay sapagkat kasama niyo po siya doon sa kanya kinaroroonan. Samahan din ang kanyang pamilya dito sa Pilipinas kung ano man ang kanilang mga pinagdaraanan ay patuloy niyo pong ipagkaloob sa kanilang mga kahilingan. Dalangin din namin ang sambayan ni Sister Gloria Balbido, kasama na yung kanyang asawa, si Ate Mitch, kasama ang kanyang buong pamilya, asawa sa malayo, yung kanyang mga anak na nasa malayo. Din ang sambayan ni Sister Mayna Joy Quezon, ano man ang kanyang personal prayer request sa sandali na ito. Inyo po itong pagpalain dinggin, pagkaloob sa kanila ayon sa inyong kalooban, lalong higit ang kalusugan ng bawat isa ng kanyang buong pamilya, mga anak at ang kanilang hanap buhay na pinagkakitaan. Dalangin din namin ang sambayan ni Sister Nimpa Rivera, Sister Wilma Fernandez, Sister Teresita Dairet Reyes, kasama na rin sina Sister Maria Isabel Makasakit, si Ate Evelyn Sabat at ang iba pang mga kapatiran na hindi namin nabanggit. Sa araw ng Sabat na ito kami maging masaya na pupunta sa inyong bahay-sambahan. Makakatagpo namin kayo. Ialis niyo po sa amin ang mga tukso ng sanlibutan. Unang-una ang gadget na aming maiwasan sa araw ng Sabat na ito at makapokus kami sa pakikinig, pagsamba, pananalangin, papuri at pasasalamat po sa inyo sa kapahingahan na ibinigay niyo sa amin sa paglilingkod na nais naming magampanan sa araw ng Sabat na ito. Maraming salamat po, Ama. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen, mga kapatid. Happy Sabbath sa lahat. Salamat sa mga prayer warriors. 5:28 na maaga natapos. Mas maganda, no? At makapaggayak tayo na maaga papunta sa church. Ayan na, sa mga narin sa live ngayon, sa 15 na members, salamat po sa inyo. Sa mga nag-response, maraming salamat. I appreciate your response. Sister Maria Isabel, salamat po. Sister Mayna, again din, welcome po Sister Mayna. Ngayon ko lang nakita yung pangalan niya dito. Welcome kayo dito sa Discipleship Ministry Morning Devotional. Araw-araw po ito. Welcome, salamat sa inyong pakikinig, pagdalo. At kayo po ay invited muli bukas at sa mga susunod na araw. Hindi po ako nag-i-invite sa inyo, pinasabi lang sa akin, Sister Mayna ang nag-i-invite sa inyo, walang iba kundi si Jesus. Siya rin ang ang Holy Spirit ang nag-invite sa inyo na pumasok dito. At muli kayong tinahanayahan pabalik dito ay wala pong masama, walang pangit, puro maganda ang ating mararanasan sa devotional. Kasama natin ang Panginoon, So yan, Sister Mayna, salamat sa pagdalo. Na-appreciate ko yung response. Sister Dang de la Cruz, Ate Sally, kaya din Sister Teresita Dairet Reyes, si Ate Mitch, salamat po. Sister Sweetie, salamat sa response. At happy Sabbath sa ating lahat, Gayak-gayak na tayo, agahan natin sa church. Maging halimbawa tayo ng maaga pumunta sa church at mag-awitan doon habang naghihintay ng mga kapatiran. Maganda yan. Sa family time, mag-awitan lang. Awit as reflex sa inawit. Isang magandang family time habang naghihintay, Awit kayo ng isang hymn nila Tagalog. Tapos mag-reflect kayo doon kung ano yung sinasabi ng awit. Nilipas ang panahon at magdasapit ng 8:30, mag-umpisa kayo ng Sabbath School. God bless us sa buong Sabat na ito. Na Ma'am Nora, salamat din sa inyong response. God bless po at close ko na yung live. Bukas uli at magkita-kita tayo sa live. I hear the voice of Jesus calling.
share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.